Amen po. Amen. Thank you so much po. Amen. Amen po. Thank you so much po, Sister Jen, sa napakagandang opening prayer. Muli, babatiin ko po ang isa't isa, no po, ang lahat na naririto ngayon, no po. Sister Rosalie, hello po. Pastor Ramel, Pastora Jolie, Sister Nida, at ang ating kapatid na si Sister Lucita, si Sister Kay na ating exhorter for today, si Sister Eileen, si Chang Emily, si Sister Sarah Balabagan, Sister Jenny Price natin, si Sister Eva ng Canada, si Sister Darlina, si Ate Gina, si Sister Rachel, nandito na rin po pala, ano po, at si Sister Lisa. Ito lang po yung nakikita ko dito sa aking screen. Baka po meron akong hindi nabanggit, ano po, ay pakigreet po later ang ating isa pang host na si Ate Gina, ano po. Ayan po. Hindi ko na po patatagalin, ano po, tatawagin ko na po ang ating first timer na exhorter, no po, dito sa ating Dream Team Jesus USA na si Sister Kay. Ayan, go ahead po Sister Kay, sa inyo na po ang mic at may the Lord be with you. Hello, good morning, good evening, maing hapon, maing buntag sa atong tanan. My name is Kay po. For today, I am going to be talking about, Proverbs 13:20. So, si Proverbs 13:20, tinatawag siyang iron sharpens iron, be a godly influence, walk with the wise, pick your friends wisely, show me your friends, I'll show you your character. Pero mas nagagana na kung tawagin siya life companions. Kasi as life companions, diba, it's whoever you're with, na you influence each other. So sa Proverbs 13:20, if may mga Bible kayo or Bible app, turn to page Proverbs chapter 13 verse 20. Nakasabi, he who walks with wise men will be wise, but the companion of fools will be destroyed. So syempre, kapag tayo we are surrounding ourselves with people who are successful, who are good with other people, syempre, mai-influensyahan din tayo, diba? Pero kapag if we are surrounding ourselves with people na puro negativity, puro complaint lang yung ginagawa, yung parang puro something negative, something bad, syempre ma-influensyahan din natin at parang magagawa natin as something na normal na sa ating life, which is not good. There is a difference between loving all people in the name of Christ and selecting your walking companions. So, di ba nakasabi naman na love everyone, love your neighbors, nakasabi yun sa commandment. But there's a difference with that and selecting who you walk with your journey with Christ. Like, kagaya neto, Bible study natin. Kaya naging grupo tayo kasi we are selecting ourselves, selecting the people who we go with our journey with. The people who actually read the Bible, the people who actually study it, yung mga tao talagang who wants to go deeper sa word ni God. Those who you listen to, who walk through life with you, who fill your free time and share your ideas, are the people you will become more like. Kaya kanina, sinabi ko, diba, show me your friends, I'll show you your character. If your closest companions are making bad choices, complaining and cursing and studying the world instead of the word, they will eventually lead you astray as well. It is paramount to surround yourself with wise people who will challenge you, hold you accountable to your goals and morals, and get you excited about the things of God. The Bible warns us in 1 Corinthians 15:33, evil company corrupts good habits. So make sure the company you keep feeds your good habits and not your bad ones. And then nakasabi din sa 2 Corinthians 6:14, if you guys have your Bible, ito nasa na ba yun? Nasa akin. Sorry. Ano ba yan? Okay, 2 Corinthians 6, chapter 6, verse 14, nakasabi,
Do not be yoked together with unbelievers, for what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? So it's pretty, diba? Pretty easy lang siya. But it has a very deeper meaning. Kasi some people, or some of us actually, including na ako doon, I was one of those people na nagsasabi na, oh, I'm a good Christian. Even if masasaran ako ng unbelievers, I won't get affected by it. I won't be involved with them or something ganyan. But the more time you spend with them, the more na magre-revolve yung ang world mo to whatever they do. Kaya nakasabi sa 2 Corinthians na do not be yoked with unbelievers. But instead, be the one na maging influence sa kanila. Whenever I have friends back in college, kasi I usually invite people. Sa church namin, there was a Friday worship and Sunday worship. Mostly Friday worship is all about youth. So, sa college naman, classmates ko, I always invite them. Sabi ko na, hi, may worship kami this evening if may time kayo guys. And for me, at that time, parang sobrang innocent yung mind ko. Kasi, glory to God, wala akong nafe-feel na remorse, wala akong nafe-feel na discouragement kapag may something negative na mag-feedback sa akin. Although, naririnig ako ng classmates ko noon na, ano ba yan, sobrang religious naman, something ganyan. But at that time, glory to God, praise be the Lord, na wala talaga akong nafe-feel something towards it, na na-choose kong ma-ignore. I did have told someone na, she was starting her journey with God, and then she asked me a question. How do I start my journey with God? Like, how do I even be with God? So I told her, impossible is where God begins, diba? Kasi, when you say impossible, to reach the impossible, dapat may faith ka eh. And where does faith begins? It's with God. For me, it is with God. Kasi, it's so funny kasi, it was 7 years ago. And then, it was our theology class. And we had a student, my classmate actually. She was so proud na atheist siya. And then, okay, I respect that na atheist ka, but I am a believer of God. Ironic lang kasi may nahulog na something, kumalabog sa bubong. And then she was like, oh my God! Akala ko ba atheist ka? Ba't tumawag ka ng God? So that was funny. Anyways, so yeah, I told my classmate that na she was still starting her journey with God. Impossible is where God begins. Kasi that's when you start believing in stuff. When you think na, di ko yan makakaya, but then again, your heart says na, makakaya ko to, and then at the end of the day, you're gonna be praising God and thanking God. I have a few questions here na nasulat ko. My exhortation is actually just short, and feel free to add something at the end. I have a question here, a few questions. Who do you think is the most jealous person in the Bible? For me, although hindi naman ako magaling sa Biblia, but for me, the most jealous person I know in the Bible is Jesus. Nakalagay sa first commandment, thou shalt not have other gods before me. And yung nangyari din kay Moses, nung pumunta siya sa Mount Sinai, diba? Tapos pagbaba niya, may mga revolto na ng gold statues. Nakasulat dun sa first commandment na yun. Nagalit din si Moses nun kasi sa first commandment ni Jesus, thou shalt not have other gods before me. And to protect that, Moses was, galit na galit siya. My second question is, how did you choose your other half? How did you choose your husband, your wife? As husbands ba, have you done your duty as a husband to fulfill spiritual duties or only to survive living?
Para lang ba may matawag na other half? Para lang ba may makain? Para lang ba, wala lang. Ito lang yung life natin. Kaya husband ako. So what's your duty para maging husband? What's your goal? Ano yung gusto mong i-achieve sa family mo? As a wife, do you do your duty to help make sure your husband is able to fulfill his duty, or do you do them instead? Kasi sa mga na-experience ko or naririnig sa mga group studies sa church namin noon, lagi kong naririnig na it's always the wives that are working, trying to fulfill something, while yung husband is, parang walang idea talaga. And I read something nung last sermon namin na wives should make way for the husbands to do their thing. Although dapat kasi, 'di ba, it's a teamwork. Most of the time kasi yung mga babae, yun yung mga mas develop pa yung character, mas na-develop pa yung mga experiences in life kaysa sa mga lalaki. Kaya one of my questions is, do you do your duty to help make sure your husband is able to fulfill his duty, or do you do them instead? Next question naman is, how are you friends with your friends right now? Are you friends with them kasi same kayo ng habits? Are you friends with them kasi same kayo ng hobbies? And then with your group of friends right now, did you improve? Did you downgrade? Or did you remain as you are? Kasi when it comes to this one, dapat we lift each other up. Dapat na we shouldn't remain on what we are right now. We should upgrade or improve ourselves. Kasi nga, that's our life companions. Whoever we surround ourselves with should help us improve ourselves. Hindi yung nasa baba tayo hanggang sa nasa 60s na tayo, 70s, nasa baba pa rin tayo. It doesn't mean na it's just financial. It doesn't mean na ang maturity lang yung mag-i-improve sa atin, but our spiritual journey as well. Kasi parang ang pangit naman pakinggan na mag-i-improve lang tayo sa self natin, sa spiritual journey natin kapag may sakit na tayo, 'di ba? Usually yun yung mga nangyayari. Nag-i-improve lang tayo sa spiritual journey natin kapag may nangyari na sa buhay natin, may nangyari ng masama, yung maano na talaga yung sakit natin. So, ang pangit pakinggan na kapag kunwari naririnig mo talaga yung eulogy mo during your death, tas sasabihin na ay oo, siya, nasa bahay lang yan lagi, pero masaya siyang tao, pero lately, inano niya yung self niya kay Lord. Dapat, we should encourage each other na mag-improve sa self natin with our spiritual journey. Mas alam natin kung ano yung Bible. Kasi, the most worst thing na nabasa ko somewhere in the internet, na imagine daw na kapag time mo na, tas ano mo si God. Nasa verse yun, I forgot, I'm so sorry, di ko nalagay yung verse. But nasa verse yun. Na-meet mo na si God, tas sasabihin mo na, oh Lord, my Lord, here I am, pawawin ako sa'yo. Tas sasabihin ni Lord sa akin na, why are you calling my name? I don't know you. Diba, ang sakit pakinggan? So, habang mas mas okay pa yung health natin, habang mas nasa panahon pa tayo, we should improve ourselves from sa ating journey, spiritual journey natin. We should encourage each other. We should surround ourselves with people now with the same mindset, with the same goal, with the same achievement. And then, as much as possible, hindi naman siguro tayo pinipressure ni Lord na, uy, ayan, nakita mo siya, ganito, ganyan. Ayan naman, isa naman, lahat na yan, or something. Kapag may isang tao na parang nag-aano sa kanyang
spiritual journey, we should encourage them na, okay, nang walang pressure, parang step by step ba, kumbaga, yung journey with God, it's not easy, but it's a step by step process. Start with a prayer, start it with a Bible study, start reading with the Word of God, ganon. And last question is, what are your plans to put a strong hold in your spiritual relationship with God? Ano lang ba? Para lang ba for Sunday service? Parang okay, naka-Sunday service na ako, save na ako, ganun. Or, na-read ko na yung Bible, save na ako. Yun lang ba yung plans mo to put a strong hold in your spiritual relationship with God? Or, there is a lot of things na pwede nating gawin and to influence other people as well, as long as our hearts are inaano natin kay God, sinusurrender natin kay God. Hindi yung credit sa akin, nag-ano ako dyan, I read them the Bible, ako nag-ano niyan. Dapat credits nga sa'yo, but it is to glorify our God. And I hope yung sinabi ko make sense. Thank you po sa pakikinig. Amen, amen. Sino ba naman ang mag-aakalang kinakabahan pang ating kapatid na si Sister Kay, no? Ayan, marami pong salamat sa mga puso, po ng ating mga kapatid. Maraming salamat sa iyo, Sister Kay, sa napakagandang paghahatid mo ng ating aralin ngayong araw na ito. At hindi mo talaga masasabi na first timer sa exhorter, po. Iba talaga kapag lead ni Holy Spirit. Lahat po tayo dito, ganun po, po. Siyempre sa una ay tayo ay kakabahan. Maraming salamat po. Muli po babatiin ko yung mga bagong pasok, po. Ang aking first cousin, nasa California din po ito, no? Si Sister Cheryl Comandante. Yan. First cousin ko po yan. Ang mama niya at ang papa ko ay magkapatid. Ayan. Insan, alam ko working ka ngayon, Sa hospital din po yata siya nag-work. Ngayon po ay hindi ko na po patatagalin. Napakaganda ng ating napag-aralan ngayong araw na to. Pero, mga kapatid, si Sister Sara Balabagan po, sino po ang nakakakilala sa kanya? Siya po ay isang sikat na hero sa ating Pilipinas na talaga namang binigyan ng ating Panginoon ng pagkakataon na mabuhay, po. Yung pala'y gagamitin siya ng ating Panginoon, po, para sa ating mga kapatiran. Sino po ang nakakilala kay Sara Balabagan, po? Sara Balabagan, po, na nahatulan ng kamatayan, po. Laman po siya ng dyaryo sa Pilipinas, ng news, po, napakabata niya noon, pero mga kapatid, may plano pala sa kanyang Panginoon. At kasama po natin siya, yung mga batang 90s, kilala po itong si Sister Sara, po. Siya po ay naninirahan dito ngayon sa USA, sa California, po. Hello Sister Marisoji ng Japan, ayan. Sister Marisoje, hello po. Ayan po, katatapos lang po ng ating exhorter at nandito po ngayon si Sister Sara Balabagan natin, po. Si Pastor Jolie, kilala po ni Chang Emily. Yes, ayan, Chang Emily, praise God, po. Si Sister Nida din siguro kilala, mga batang 90s, po. Sino po dyan mga batang 90s? Tayo po yun, po. Ayan, 80s, po, 70s, ayan. Mga kilala natin napanood ko si pelikula niya. Opo, si Bina Morales pang gumanap. Po? Ayan, praise God po. Ayan, so mga kapatid. Ayan, si Sister Sara nasa kotse pa, Kaya siguro hintayin natin siya umuwi muna ng bahay. Baka naghatid po siya ng kanyang anak. Tatawagin po natin siya mamaya para makapagbigay ng testimony niya. Po? Ayan, ngayon po, pakimute po tayong lahat mga kapatid. Pastora Jolie, paki-chat nyo na lang po sa inbox natin kung si Sister Sara po ay ready na mamaya mag-testimony po. Po? Praise God po. Ngayon, balik po tayo sa topic mga kapatid. Make sure lang po na ang lahat po ay nakamute para wala pong distraction. Marami pong salamat. Balik tayo sa topic ng Proverbs 13:20. Po? Nakita natin dito kung gaano kahalaga na mamili tayo ng ating mga
sasamahan, ano po, ng ating mga sasamahan. Kung gaano sila nakakaapekto sa ating paglago, sa ating espiritual na pamumuhay, ano po, kinakailangan maging wise daw po tayo dito, ano po. Kaya naman, hindi ko na po aagawin pa ang sharings, no, para naman po ang ating mga kapatid ay magkaroon ng chance na makapag-share din ng kanilang mga reflections and insight. Amen po ba? Ang una ko pong tatawagin regarding sa ating Sister Marie, ang topic po ngayon ay Proverbs po, chapter 13, verse 20 po. Ano mo? Proverbs chapter 13, verse 20. Ayan po ha. Ang una ko pong tatawagin bilang reflections and shares po ay si Sister Gina na isa rin pong magiging host mamaya. Ano po? And after this, Sister Gina, sa'yo na po ang mic. Ikaw pa ang unang magre-reflection. Sige po, Ako ba? Sister Gina. Ako ba? Kala ko ano lang ako, host lang ako. Host and sharer ka na rin. So, syempre, tayo, di ba? Dami niyang question English, kaya pasensya na po, tinagalog ko na rin para sa iba. So, ano bang natin? Nakakatuwa lang, di ba? Sabi niya, sino daw yung, sino ba sa Biblia ang pinakaseloso? Alam naman nating lahat, hindi ba? Na ang Panginoon talaga ang pinakaseloso. Siya yung, gusto niya, hindi naman yung, wag nating isipin na, like physical, selos, ha? Ang isipin natin is spiritual. Kasi wala namang siyang hindi ginawa para sa atin. Sa pagmamahal niya sa atin, di ba, grabe. Talagang, kung hindi mo pa siya kinikilala sa puso mo, sa lalo na yung mga dating Katoliko na katulad ko, yung mga Katoliko nating pinanggalingan, kilala naman natin ang Panginoon, hindi ba? Pero hindi natin naiintindihan pa hanggat hindi natin na uumpisahang basahin ang Biblia. Bakit siya naging seloso? Kasi lagi natin narinig na, seloso. Ano yun? So sa atin ngayon, nakilala na natin siya. Siyempre, mas uunahin natin, di ba? Ang pagpapasalamat sa Kanya, ang pagpupuri sa Kanya. Ang lahat ng natatanggap natin is hindi natin makukuha, 'di ba? Hindi tayo magiging kung sino tayo ngayon. Yung mga kaalaman natin tungkol sa Kanya, hindi natin niya maiintindihan kung hindi natin binabasa ang Kanyang salita. So, iron sharpens iron. Sa atin, siguro, alam ko si Dearly Mary Grace, naramdaman niya to just lately. Pero, bakit natin kailangan siraan or kumbaga ano bang word niya? Pinagkaisahan. Why do we have to do that? Kasi bago natin sa atin na naniniwala sa Panginoon, hindi ba kailangan yung pag-iisip natin bukas? Na kahit may mga taong iba ang paniniwala nila, hindi mo sila pwedeng kampihan kaagad hanggat hindi natin naiintindihan o nakukuha ang lahat ng istorya. Kumbaga nga sa away, hindi ba? May kailangan mo malaman ang dahilan ng ugat ng kanilang pinag-awayan. Hindi mo pwedeng basta papatulan na lang kasi yung kakilala mo, galit na galit sa kanya. So, ang maririnig mo lang is yung side ng tao. Paano naman yung isang side na walang kasalanan? So, sa atin, kailangan ganun tayo. Kasi, madali tayong, yung sabi nga nila, di ba, ang dila napakaliit. Pero grabing makasakit. Lalo na yung basta na lang tayo magsasalita para lang may masabi tayo na hindi natin alam kung ano talaga yung pinag-umpisahan. So, ingat tayo. Ingat na ingat tayo. Kailangan maging maingat tayo sa ating pananalita. Bago tayo magsalita tungkol sa isang tao, alamin muna natin kung ano nangyari. Kuhanin natin yung side ng bawat isa.
hindi tayo pwedeng basta na lang tayo magwawala, magagalit na hindi natin alam. So kaya ang dila natin, ang salita natin is kailangan nating talagang mag-ingat. Hindi ba? Kasi minsan ang dami. Ayoko ng salita ng Panginoon kasi masakit. Masakit kasi katotohanan. Yun ang sinasabi natin. At meron ding bagay na masakit na pinagbibintangan kang hindi mo naman ginagawa. So, ingat tayo sa pagbuka ng ating mga pagbigkas o pagbitaw ng ating mga salita. Yun lang po para yung iba ay makapagbigay din ng insight. Mukhang ang ating si Sister is naggagas. So, sino pa? Hindi dagdag po ha. Titingnan ko lang sino yung ating magbibigay pa ng si Sister Karen. Hindi siya pwede kasi may gawain daw sila o may lakad. Si Pastora. Unahin ko muna si Pastora. Pastora, nasa ano po ba kayo? Nasa bubong? Makakapagbigay po ba kayo ng insight, Pastora? Lang po. God, pasensya na po, safety ko lang yung sarili ko. Yan po, po sa akin si Sarah, makikinig lang po saglit dahil nagsundo po siya ng bata. Pero siyempre, hagalakan po natin na sinikap niya pong mag-join kaya na alam po natin na Ma'am CBC. Pero yun po, salamat sa Panginoon na po at alam ko naman po kapag naman siya mag-share din po siya. Yun na po, ito tinuturuan tayo ng Panginoon. Dito yung pakikisama natin, no po, binibigyan tayo ng wisdom ng Lord kung ikaw ba yung magiging impluwensya o ikaw yung may impluwensya, no po. Nawa magkakitaan tayo sa tulong ng Panginoon, no po, tayo yung magkaroon ng impact sa iba. Tayo yung asin at ilaw sa iba, no po, sa mga nakakasalimuha natin, sa mga nagiging kaibigan natin kasi lalo na ngayon ang mundo sobrang madali ka lang makipagkaibigan ngayon, no po, makahanap ng mga kaibigan. Pero yun nga, binibigyan tayo ng wisdom ng Lord kung ikaw ba yung makakatulong sa Kanya para mailapit mo kay Lord o sila ba yung gagamitin ng talunan para ikaw ay lumayo sa Panginoon. Ngayon, siyempre bilang Kristiyano, no po, yun pinaninindigan natin una yung relasyon at ugnayan natin sa Panginoon, no po, inalaw ng Lord na mamit mo yung ibang mga tao para yun nga po, no po, ikaw yung mag-impluwensya para sa kanila, para may i-represent mo si Lord Jesus Christ sa kanila, no po. At yun nga, mayroon din mga sitwasyon sa buhay natin, no po, yung mga nakakasama natin. Yun nga, may times na mayroon kasing mga tao na medyo nega na laging dumadaing, laging may problema. Kasi alam naman natin kapag tao tayo, madali rin tayong naapektuhan kapag lalo na kapag kaibigan mo. Tapos daing siya ng daing sa mga problema niya o suliran niya, parang naapektuhan ka rin. Pero yun nga po, yung ikaw ba yung tutulong sa kanya or ikaw ba yung parang may times na magja-judge sa kanya or magsasawa or maiinis sa kanya, no po, dahil nga sobrang daing niya. Nawa tayo yung instrumento ng Panginoon, no po, na magiging katuwang niya, no po, sa kanya pong sitwasyon o sa kanya pong kalalagayan. Lalo na po ako, no po, bilang lingkod ng Panginoon, siyempre, sabi nga, yung problema ng tao, kung minsan problema mo na rin bilang servant of God. Pero nagpapasalamat tayo kay Lord kasi sa Kanya natin ibinibigay yung bigat. Sa Kanya natin binibigay yung mga suliranin na hindi natin kaya. Bagamat siyempre tao rin po tayo, mayroon tayong pakiramdam, nararamdaman natin yung kanilang sitwasyon, kanilang kalalagayan. Pero yun nga po, no po, kasi
ako po, marami rin akong mga nakakasalimuha, yung mga minsan yung mga problema nila napapasa sa akin. Napasa sa akin. Pero ang ginagawa ko na lang palagi, Lord, tulungan mo po ako, sabi kong gano'n, kasi wala naman akong magagawa sa kanila, gano'n, no po. Kasi siyempre po, kung papa-stress ako or masyado akong maano sa kanila, no po. Kasi nandun yung love mo, nandun yung malasakit mo eh. Pero ang maano mo lang sa sarili mo, yung wala kang magagawa. No po. Pero salamat po ang Panginoon natin kapag idinulog natin sa Kanya, siya lang ang patuloy na gagawa at kikilos. Ito rin yung parang lesson sa akin, no po, na tinuturuan ako ng Panginoon. Hindi lahat ng pasanin na pinapasa sa iyo, hindi mo dapat buhatin. No po, bilang servant of God. Kasi syempre po, no po, kasi hindi mo naman ilalagay yung sarili mo na siyempre, lingkod ako ng Panginoon. Dapat mahalin ko to, magpagmalasakitan ko to. Pero mayroon ka rin kasing limitasyon eh. Tao ka pa rin na mayroong limitasyon. No po. Yan po yung parang learning lesson sa akin ng Panginoon. No po, na yun nga, hindi lahat ng bigat, hindi lahat ng pasanin, ako yung magbubuhat. No po. Kaya yun, salamat sa Panginoon. Yun nga, ang bawat kapatid natin, pag malasakitan natin, intindihin natin kung ano man yung karakter nila, na minsan, no po, na hindi naman para-parehas yung karakter ng tao. Pero yun nga, binibigyan tayo ng wisdom ng Lord kung paano mo pakitunguhan yan. No po, may times man na naiinis ka na, napupuno ka na. Pero ngayon pala, tinetest lang pala ni Lord yung yung pasensya mo, yung pagpipigil mo. Ikaw pala yung minomold ni Lord, no po. Kaya ibinigay niya sa iyo yung tao na yan, no po. Kaya ang daming tinuturo sa atin ng Lord. Basta yun nga, no po, tulungan tayo, mahalin natin ang ating kapwa. Hindi dahil hindi sila Christian, na minsan parang iba na sila sa atin, iba na yung turing natin. Hindi, mas lalo pa rin natin i-result kahit lalo na yung hindi pa Kristiyano, kasi wala pang relasyon yan sa Panginoon. At syempre, lalo natin mahalin yung mga kapatid natin sa Panginoon, yung mga Kristiyano, no po. Syempre, kapatid mo na yan kay Lord eh, kaya kailangan mo ng pagmalasakitan yan, no po. Kaya salamat sa Panginoon sa kanya pong aral ngayong umagang ito. Nawa patuloy na mag-i-encourage sa atin ito, no po, kung paano natin pagmalasakitan ng kapakanan ng iba, yung palakasan, no po, yung lalakas ka sa kanila, lalakas sila sa iyo, dahil yon sa gawa ng Panginoon sa atin, no po. Yun, tulungan at damayan ng bawat kapatid sa Panginoon. Kaya salamat po sa pagkakataon para may share ko po yung na-experience ko, no po, sa servant of God. Hindi ganun kadali talaga ang bilang servant ng Panginoon. Pero nakakaya lang natin to dahil alam natin kasama natin ang Panginoon. Salamat po, to God be the glory po. Salamat po, Pastora. Tama po yan. Talaga pong pag ginagamit na kayo ng Panginoon, maraming mararamdaman na oposisyon na tinatawag. Kumbaga nga sa politika, hindi ba? Pag hindi nila nagustuhan yung ginawa mo, masama ka. So, ganun din po tayo. So, kailangan talaga damayan, tulungan, encouragement one another po. Kung kailangan makiiyak po tayo. Kung kailangan makitawa rin po tayo. So, tawagin ko po si Chang. Chang Emily, tinagalog ko na yung tanong, ha? Masasagot mo na yan. Ready ka na? Ayan. Salamat po. Yan. Welcome po, Sister Sarah. Ano po? Napanood po namin kayo. God bless po. Tunay nga po na yung tinakil po natin. Pakaganda po. Sabi nga po, ang Diyos ay mapanibughuin. Yun po. Yung siloso, mapanibughuin. Ay tunay po yun. Ayaw niya po ng dalawa ang iyong sinasamba. Nagalit po siya nung binanggit po ni Sister Kay na paggaling niya sa bundok na Sinai ay meron ng mga gintong guya. Ano po, yan po sa Lumantipan po yan. Sa Genesis po natin, mababasa po yan mga yan. Tunay nga po talagang doon po nagalit si Yahweh sa mga ribulto. Ano po, kaya ang Diyos po ay ayaw niya po ng dalawa ang yung
Panginoon na pupuntahan, ang Diyos na sasambahin. Ano po? Gusto niya focus lang po tayo sa Kanya. Maging focus lang po tayo at wag po tayo palingon-lingon pa, kundi ang Diyos lamang po natin ang ating isentro sa ating buhay. Hindi po yung ibang rebulto. Tayo po ng Katoliko naman po, di po ba? Talagang andyan po ang rebulto po ng Panginoon. Yung mga Diyos-Diyosan. Pero nung nakakilala na po tayo, isa na lang pong naging sentro natin, ang ating pong Panginoon. Ano po? Yung bagamat po, hindi po natin siya nakikita, pero andyan po ang presensya po ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Ano po? Nararamdaman po natin siya sa ating pong buhay. Pag-iingat niya, ang mga blessing niya, nagkakaroon po tayo ng mga pagpapala. Ano po? Andun naman po na sinusuklian naman po natin sa kanya ng paglilingkod po sa kanya. Hindi na po tayo nag-iisip ng ano pa man. Tsaka yung pong wag tayong maging ilaw at asin po tayo. Wag po tayo ang maakay ng mga taong nasa sanlibutan, kundi tayo po ang mag-akay sa kanila. Ano po, kaya ganda po ng ating pong naaral ngayon. Sabi nga po, hindi yung lahat na tumatawag sa akin ay makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Yun po. Tunay nga po na yung church ka ng church, simba ka ng simba, ganun po yung gumagawa ka ng kabutihan sa mga tao. Pero ang Panginoon hindi naman po nalulugod sa mga ganun minsan. Pero andun pa rin po yung sarili mo pa rin ang iniisip mo. Yung parang mapalaguran ka po ng mga tao. Hindi po ang Panginoon. Ano po? Kaya wag po tayong magpadala sa mga taong ating nakakasalamuha at tayo po ang makadala sa kanila. Ano po? Pang makakilala rin po sila ng lubusan. Ano po mga kapatid? Kaya praise God po. Salamat po. At yun lamang po mga kapatid. Salamat po, Chang. Andito po ba si Charmaine? Wala. Wala. So, tawagin po natin si Ate Nida. Ate Nida, ano po ang reflection nyo sa ating napag-aralan? Hello po, naririnig po ako. Yes po. Ito po sabi niya, lumakad na kasama ng marurunong at maging pantas. Oo nga po, napaka-iba po yung mga believer pagkakasama mo, di ba? Kaysa sa mga unbeliever. Pero ito po yung tanong ko, di ba ho si Jesus, kumain din siya sa mga sinners at saka yung mga tax collector para ang ano ko po, minsan makisama tayo, pagkasama natin yung mga tayo ang magiging tulay nila, yung mga unbeliever, para sila sa Diyos, makakilala sila sa Diyos. Sabi nga po, yung tinatawag ko yung makasalanan, hindi yung mga righteous. Sabi niya, di ba? Tinatawag ko yung mga sakit, hindi yung walang sakit. Di ba ho yun? Kaya po minsan, pinapaintulutan na mga kasama natin yung mga unbeliever dahil tayo ang magiging tulay para maging patungo sa Panginoon. Tama ba ho yun? Kasi rin po ako, marami akong mga kaibigan, puro na sa church. Pero minsan, pagkasama ko yung mga hindi nagpupunta sa church, iba talaga. Minsan nagugula ka na lang sa sinasabi nila, napapamura ka, nakabibigla ka. Napaka po yun, di ba? Pero ipakita natin mas makapangyarihan kung kakilala mo ang Panginoon. Kasi makikita nila yung light ng Diyos sa'yo, di ba? Hindi tayo ang masasahol sa kasamahan. Sila sasaulin natin sa kabutihan. Di ba ho yung ganon?
Sabi nila, hindi na kailangan ng doktor ang magagaling, kailangan yung may mga sakit. Yan lang mo po. Tama naman po yun talaga. Hindi naman natin maiwasang hindi tayo magkaroon ng kaibigan na hindi pa kilala ang ating Panginoon. Pero tayo na rin ang maging ilaw nga at asin sa kanila. At makakaranas pa rin tayo ng mga kaibigan, kakilala na galit pa rin nagagalit sila kasi hindi na nila tayo mahila sa dati nating tayo. So, sino po ang gustong makapagbigay ng kanilang insight sa ating napag-aralan po? Bago ko po ibigay sa ating concluder na si kapatid Pastor Ramel, meron pa po bang gustong Si Sis Mary Rose magbigay po ng nandyan. insight? Si Sis Mary Rose. Saglit, nasa na? Ayun. Sis Mary Rose, gusto mo magbigay ng insight? Po, yes po. Sorry, na-busy ako. Lalabas lang ako kasi maingay bahay. Sa akin po, meron ko lang po akong, pero konektado po siya sa topic po natin ngayon. Based po sa experience ko ngayon kasi may kapatid po ako talaga, panganay. Pangalan niya, Mary Grace din po. And parang marami kasi siyang pinagdaanan ngayon. Hiwalay siya sa live-in partner niya ngayon kasi yung asawa niya may bisyo, ganun. So parang stress siya. Parang palagi na lang mainit ang ulo ba? Stress, depressed. Connecting. Marami siyang mga anak po. 4 sa una. Tapos, Si Mary Rose, nawawala ka. Nawawala yung Oo, sound walay. ng boses. Choppy siya. alam niyo ba po? Oo. Hello? Narinig niyo po ako? Hello po? Opo, naririnig ka na natin ngayon. Opo. Okay, sorry. So ngayon po, yung iba kong mga kapatid, nagagalit sa ate ko. Sabi, si ate daw, ganito sa mama, si ate daw, parang, siya kasi nakitira siya sa mama ko ngayon kasi yung bahay nila, nagiba nung may flood, nung may bagyo. Tapos, ganito yung mga kapatid ko, sumbong dito. Parang pinupush ako ng mga kapatid ko na magalit sa ate ko. So, ang ginawa ko, nagalit ako. Pero nung kinausap ko yung ate ko, na never ako nag-share ng any God, related, wala. Hindi ko talaga yan ugali. Nung pag-chat ko sa ate ko, imbis na magalit ako, para bang naawa ako na na-share ko yung God. Hindi ko alam parang na-surprise na lang ako na, ate, wag naman ganun kay mama. Siguro ngayon, ate, for the very first time, alam ko ikaw yung panganay, ako yung bunso, pangatlo, pero parang sumusobra na ba? Siguro, it's time na siguro na marinig mo kung talagang sino ang totoong Panginoon kasi sumasamba ka dito sa ganito, alam ko kasi naranasan ko yan. Pero ate, siguro para mawala yung galit mo, siguro dapat umpisahan mo na magdasal at kumbaga mag-ask ng sorry ba? Forgiveness sa Panginoon para yung lahat ng experience na naranasan mo ngayon, yung stress, yung depress, i-pray mo sa Panginoon dahil walang imposible. For the very first time po talaga. Sabi ko na, hindi ko alam, puro na lang Lord talaga yung nasa bibig ko. Puro na lang Lord talaga. Sabi ko na, alam ko hindi madali na magbago.
Pero sana I pray na one day, ate, sana makontrol mo ba yung baba, kasi yung baba, sorry, yung bibig kasi niya sobrang sobrang maldita niya talaga. So after ko talagang nag-post, sabi ko hindi ko naman kayo pinapaalis sa bahay, no? Alam niyo na ako nagbabayad ng bills, ng ganito, ganyan. Hindi ko pinapaalis kayo. Ang gusto ko lang is tulungan niyo si mama sa bahay kasi may pamangkin ako na bagong nanganak, anak niya. Pero si mama tapos na sa obligasyon sa mga anak niya, malalaki na kami. Pero hindi pa rin natapos kasi yung mga apo niya na may anak, si mama pa rin. Si mama pa rin yung nag-aalaga. Si mama naglalaba. Matanda na po yung mama ko. Hindi naman matanda. Sobra yung mga almost 60 na ba. Pero sabi ko, please naman, maawa kasi mama na lang yung nag-iisa nating, parent. Ganun. Wala na si papa. So, imbis na makapag-relax si mama, hindi na kasi nandun na kayo sa bahay eh. Tulungan na lang ba? Tulungan. Imbis na magalit po ako ha, yung nasa bibig ko is parang lahat lang positive lang po. Hindi, yung galit ko parang na-set aside, nawala lahat. Pero sinusubukan ko pa rin na parang si Lord sa puso ng ate ko. Sabi ko, pero slowly, sana, I pray po, sana na one day, maibsan yung sobrang, yung attitude na talaga. Yung parang, ewan ko, marami talaga siyang pinagdadaanan ngayon kasi maraming temptasyon sa paligid niya. Sabi ng iba kong kapatid na parang pumapasok daw siya sa mga maling bisyo, gano'n, masamang bisyo. Pero I hope po na sana hindi totoo. Hindi ako naniniwala 100%, pero nafe-feel ko na meron siyang ginagawa para lang na maibsan yung nararamdaman niya po. Pero pinupush ko at palagi kong slowly na every time na mag-message ako sa iba kong kapatid, lalo na sa pamangkin ko, nagli-leave po talaga ako ng mga Bible verse. Marami kasi silang mga pinagdaanan din. So, kailangan ko talagang, wag ganito, wag ganyan. Tapos, last sa message, by Bible. For the first time po. First time lahat. Po. Yun lang po. Salamat po. Praise God. God, isipin mo na lang si Mary Rose, ginagamit ka ni Lord para sa pamilya mo. Keep on sharing. Tapos kami naman, magdadasal din para tuloy-tuloy na rin yan. Mahirap sa umpisa, pero the Lord will guide you sa mission mo na yan para sa family mo. So, bago ko po... Sharing is caring. Yes, tama si Chang. Sharing is caring. Meron pa po bang gustong magbigay ng kanilang insight bago ko po tawagan ang ating kapatid pastor? Ako po. Sige po, go. Hey, can you... ito lang po yung... pasensya na, galing ang kauwi lang. Kaya po, yung may share ko lang, totoo, God is a jealous God. Why? Because He wants us to rely to Him, not just sa pansarili nating kakayahan. Kasi He doesn't want us to be too proud of ourselves. Tinuturuan niya tayong maging humble and prayerful sa lahat ng oras. Hindi lang sa oras na kapag may problema tayo, gusto niya rin dapat na manampalataya tayo sa Kanya at magbigay ng pasalamat sa bawat biyayang natatanggap natin.
Gaya nga, di ba si Jesus sa Bible, makapangyarihan na siya. He is God, right, Jesus? Pero nanampalataya siya, nagdadasal siya. He is God but he still prays. Kasi dahil gusto niyang ipakita sa atin ang halimbawa kung paano manampalataya at kung paano manalangin sa Diyos at kung paano maging humble. Yeah, to rate the fish. Kung si God lang ang at saka kung si God lang talaga yung sinasamba natin, no other gods beside him, hindi tayo hindi tayo mawawala sa ating landas. Kasi kung tunay kang nananampalataya at si God lang yung sinasamba mo, susunod ka sa lahat ng mga salita at gabay niya. Na lahat ng mga sinasabi niyang hindi dapat gawin. So, yun lang yung masasabi ko. At saka yung about sa friends, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Tama din yun. Kasi, halimbawa, pag sumama ka sa mga bad influence na mga tao, kung hindi mo man sila maaaya na maging mabuti, leave them. Otherwise, you'll end up being like them as well. Kasi wala maaaya at maaaya kayo niyan. Parang pag andun yung evil sa surrounding mo, pag hindi mo sila ito rine-rebuke in the name of Jesus, napakadali mong mapasukan, napakadali mong ma-influence. Kaya kung halimbawa nasa mali kang like nasa barkada ka ng nanginginom, naninigarilyo, puro happy-go-lucky tapos nagmumura, hindi mo sila maitama kasi kakantsawan ka or ikaw pa yung sasabihin nilang OA, ikaw pa yung sasabihin nilang killjoy, then better leave them. Maghanap ng mga taong may good influence. Kung hindi mo sila mai-influensahan ng pamamaraan ng godly yung mabuting gawain, then leave them. It's better to leave them kaysa ikaw yung makorap nila to be bad, kaysa ikaw yung ma-invite nila na maging masama at mapasama sa kanila. Yun lang po, tama. Salamat po. Si Lisa, meron pa po ba tayong sino pa po ang gustong makapagbigay ng insight? Ako po, si Lucita. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa araw na ito nakasama ako. Kahit na po napaka-buti po talaga ng Panginoon. Ngayong araw na ito may gawain ako sa Zumba class ko. So, siguro pinahintulutan ng Panginoon na makapakinig ako dito. At salamat kay Pastora Jolie sa pagsama dito para makapakinig po ng mga salita ng Diyos. Nagpapasalamat po ako sa dating buhay ko. Dati po akong Katoliko rin dati, ngayon nakikinig. Pero nung makakilala po ako, marami akong naging pagkakamali sa buhay ko. At yung mga pagkakamali yun ngayon dinadanas ng asawa ko. Nagka-third party po kami. Tapos yun, yung pinapanalangin ko,
sana makakilala rin po yung asawa ko. Ngayon, yung asawa ko nagsasuffer po siya ngayon sa kidney stone. Nagkaroon po siya ng kidney stone tsaka gallbladder polyp. Sana po isama niyo rin po siya sa panalangin. At sinasama ko, lagi ko sinasabi sa kanya, manalangin siya, magtiwala po siya. Walang imposible sa Panginoon. Ako rin, kasama kita sa panalangin. Sabi ko po sa kanya, buhat nung makakilala po ako sa Panginoon, yung parang yung takot na natanggal dahil sabi ng Panginoon, di ako iiwan, di pababayaan. God is with me. Ayun po, patuloy ako nagpapalakasan sa panalangin nyo dahil hindi pa po ako ganun kalalim na Christian, pero nag-attend po ako. Minsan, napapasama din po sa maling barkada, pero salamat sa Panginoon na tinatanggal yung mga kaibigan ko na hindi, yung talaga pong presensya ng Panginoon, laging nasa akin. Yung pag hindi yung mga maling kaibigan na nakikilala ko, salamat pinapakita ng Panginoon na hindi ko na dapat pagkatiwalaan. Yun, salamat po sa Panginoon na patuloy po akong nananalangin na bigyan ng kalakasan. At wisdom na rin po, Lord. Salamat sa grupong ito. Thank you. Thank you, Lord. Praise God po. Praise God. Sita, nagbukas na po ang ating concluder, so ibibigay ko na po ang mikropono sa kanya. Sister Lucita, gusto ko lang po magpasalamat Ate Gina ha. Sister Lucita, maraming pong salamat sa napakagandang pag-share niyo po at ganoon din po kay Sister Mary Rose na ipanalangin po namin kay mamaya. Salamat po. Pastor Ramen. Amen, amen. Thank you po. Opo. Napakagandang pakinggan ng mga testimony, no, na talagang kumikilos ang Diyos. Salamat, Sister Kay. Salamat, Sister Kay, sa napakagandang message, igsuon, no? Akong maanyag nga igsuon. Pagka nakikinig ako kay Sister Mary Rose, naaalala ko ang Cebu, no? Naaalala ko ang Cebu. Sabi niya kanina, yung baba daw, yung bibig, baba, no, bibig po yun, no? Walking with the wise, no? Meron pong isang youth, no, na nag-join siya sa isang mountain hiking, no? Mountain hiking na kilala sa being disciplined na paglalakad sa bundok kasi binibigyan nila ng respeto ang bundok, hindi sila nagtatapon ng basura. Talagang they hike on that mountain para makapag-leisure, para ma-exercise, gano'n, no? Talagang napakaganda, nakauwi sila sa kanilang campsite na matiwasay. Hindi nila na bastos ang kabundukan. And then, kinabukasan, nag-hiking ulit sila. This time, iba ang kasama niya, no? Ang mga kasama niya ay talagang mga adventurous friends, mga impulsive, mga careless. They ignored the guide's instructions. Ignore nila ang guide's instructions. They wandered off the trail kasi hindi sila sumusunod, no? At nape-pressure sila na kailangan nilang i-take ang mga risky shortcuts hanggang sa nagkaroon sila ng disgrasya, ganon, kasi hindi sila sumusunod, So within minutes, that young man realized something simple but life-changing. Napagtanto niya, no? Naisip niya, your direction changes with your company. Kasi nung unang araw, ang ganda, wala man lang nasugatan sa kanila, walang nasaag, walang naligaw. No? Pero this time, iba ang kasama ko, nagkaligaw-ligaw kami, ang hirap ng aming So your direction changes with your company. No? Ang kanyang mga wise companions,
it brought safety. Kaligtasan ang dala. But his reckless companions pulled him toward danger. Dinala sila sa sa panganib, di ba? So that day became a metaphor for the choices he made in life. Naging paglalarawan yan, no? Kaya nga, our walk determines our wisdom. Ang Proverbs, nagsabi niya, hindi sinabi dito na listen to the wise occasionally, hindi eh. Ang sabi, walk with them. Walk with the wise. Bakit? Ano ba ang nandyan sa walk with them? No? Ang walking kasi with someone, it implies closeness. Nabubuo ang relasyon, no? Consistency. Kasi patuloy kayo naglalakad eh. Di hindi kayo hiwalay. Consistent ka na kasama mo siya, no? Ano pa? Magkakaroon kayo ng shared direction. Di ba? May shared direction kayo. So, ibig sabihin, nakakahawa ang wisdom. Nahahawaan ka ng wisdom ng isang tao. Wisdom is contagious when you surround yourself with people na may takot sa Diyos. With people na nagsasalita ng katotohanan. Yan po ang pinaka-importante rito eh, no? Let us surround ourselves kasi contagious yan eh. Kung ang lagi mong kasama may takot sa Diyos, magkakaroon ka ng takot sa Diyos yan. Kung ang iyong kasama ay nagsasalita ng katotohanan, hindi lang lip service, nakikita din sa gawa, mahahayaan ka niya, mahahawaan ka niyan. Surround with people who live with integrity, yung may paninindigan, no? Integrity na kahit walang nakatingin, kahit mahihirapan siya, ay talagang tumatayo siya, no? So, tanungin natin ang ating mga sarili ngayong umaga, ngayong hapon dyan sa iyo. Kanino ba ako lumalakad araw-araw? Sino bang humuhubog sa aking mga pagpipili? Sino ang humuhubog sa aking mga habits? Sabi ni kanina ng ating speaker, no? So sino ang humuhubog sa aking karakter? Yun ba mga impulsive? Yun ba mga careless? Yun ba mga sinungaling? Yun ba ang humuhubog sa aking karakter? So napaka-importante po, no? Because 'di ba ang sabi sa nung itinuloy niya, for a companion of fools suffers harm, 'di ba? So ibig sabihin, your company predicts your consequences. Pinipredict na ang iyong kahihinatnan kung sino yung magiging kasama mo. Napakaganda ng warning. A companion of fools suffers harm. No? Pansinin po natin, hindi po sinabi dito na it doesn't say the fool suffers. Kasi nagsasuffer na sila. You will suffer. Ikaw na nakikisama sa mga fool, sa mga folly, magsasuffer ka. Hindi yung kasama mo ang magsasuffer, ikaw ang magsasuffer. Ito napakagandang warning nito sa atin. No? A companion of fools suffers harm. It doesn't say the fool suffers. It says those who stay close to the fool get dragged into the fallout. Nagigess niyo po? No, napakaganda po ng ngayon. So, hindi na kailangan na maging no? You don't need to be foolish to get hurt. Kailangan lang, no? You just need to stand too close to that fool para maging hurt ka, para masasaktan ka. So, imagine, bakit mo pagpipiliin kung alam mo masasaktan ka doon? So, dito po ang sinasabi po dito, relationships influence your direction slowly and silently. Dahan-dahan maiimpluwensyahan, no? Dahil sa pakikipagrelasyon mo sa mga taong hindi tama, at kapag ka hindi, para kang sumakay sa tren na going north ka, pero yung nasakyan mong tren is going south, kung hindi ka bababa agad, kapatid, mas lalong mahihirapan kang bumalik. Diba? Pagka napansin mo na, uy, hala, going south pala tong train na to. Para agad, manong, para po, hindi po, mali po. Huwag mong hayaan na sasakay ka. Mamaya na. Lalo kang lalayo, no? So, relationship influence your direction slowly and silently. Hindi mo mamalayan na i-influensyahan ka na pala. Until suddenly, mahahanap mo na yung sarili mo na napakalayo mo na pala kung saan ilalagay ka sana ng Diyos. No? So, yun, tama po yung sinabi kanina. Let us choose our companions kung sino yung magtuturo sa atin kay Kristo. Sapagkat sa ating Christian journey, no? Ang people around us, ang mga taong nakapalibot sa atin, ito ay it's either patatalasin nito, palalalimin nito ang ating pananampalataya, or ilalayo tayo, no? Ilalayo tayo, or
pag-agaspangin ang ating mga pag-uugali. We become like the people we admire. We become like the people we imitate. We become like the people we follow. Sabi nga, no? If you lay down with the dogs, you will get up with fleas. Kung hihiga ka kasama ang mga aso, pagbangon mo, may pulgas ka na rin. At yung sinabi ni Sister, kanina, ni Nida, no? Sister Nida, thank you, Sister Nida, no? Yes, kailangan din nating sumama sa kanila, pero not walk with them. Yes. No? Yes, let us visit them, pero let us not walk with them kasi maaano tayo. Tama po yun. Salamat po sa reminder, no, Sister Nida. Kailangan din po natin sila i-reach out, no? Pagka may pagkakataon na makakahalubilo natin sila paminsan-minsan, Reach them. Share natin. That is an opportunity. Yes. Blessed opportunity, a divine opportunity para makapag-share tayo, para ma-share natin sa kanila. So, ano po yung gagawin natin, no? We would walk with those people na itutulak tayo palapit sa Diyos, no? Magsalita tayo ng katotohanan kahit parang may masasagasaan, no? Even when it's comfortable, let us speak the truth, no? Yes. Mamuhay tayo ng may kapakumbabaan, live with humility, with integrity also. Kailangan talaga yung integrity. That's very no? important. Kasi, di ba, mag-i-encourage tayo ng tao. Paano natin siya i-encourage kung sa panahon na siya'y nadapa, wala tayo doon? Yeah. No? Nakita mo nadapa yung kapatid mo, tulungan mo, 'di ba? Sinabi yan ni sino ba ang iyong kapitbahay? Sino ba ang iyong kapwa? Una dumaan Levita, unang dumaan sunod pare, 'di ba? Levite, tapos sino pa 'yon? Jew, pero ang tumulong sa kanya, ang ganda ng example dito, ang tumulong sa kanya outsider pa, isang Samaritano, known for its wickedness daw, sabi nila, no? Walang ginagawang tama. Pero 'yun ang tumulong. Ibig sabihin, nandun siya nung nangangailangan ng tulong ang kanyang kapatid, no? So, let us evaluate our circle. Ano ba? Saan ba ako nabibilang ngayon, no? Are they leading us toward wisdom or toward regret? Yun ang pinaka-importante. Saan ba ako ihahatid dito, no? So, hanapin natin lagi ang magbibigay sa atin ng mature relationship. Let us choose friends who reflect Christ talaga, no? At let us limit, no? Limitahan natin ang influence of unhealthy voices. Palagi po tayo makakarinig na hindi magandang mga salita. Limitahan natin 'yan. Kung pwede mo i-ignore mo 'yan. Kung 'yan ang magpapasira ng iyong puso, no? Huwag kang love people but guard your direction. Mahalin natin ang tao pero bantayan natin ang ating papupuntahan. Yes, that's what I'm doing. We can love those people, but let us guard our direction. Kung saan ba tayo ihahatid nito? Yes. No? So let us become the wise companion of someone else too. Maging nice companion din tayo. No? Hindi lamang ito, dalawa kasi ito eh. Ikaw ba yung, di ba, walk with the wise. Are you the one walking or are you the one wise? Kung merong sumama sa inyo, be a good example to them. Yeah. Dapat ikaw yung maging wise, no? Indeed. Para magabayan mo sila. Indeed. Kung ikaw naman ang naghahanap ng gumagabay sa iyo, be with the wise, walk with the wise, Yes. no? So, yun lang po. Become the wise companion to someone else that nangangailangan ng gabay, no? Let your life point to others to God. At tungkol naman dun sa sino yung pinaka-jealous, no? Huwag po nating itulad ang jealousy ni God sa jealousy ng tao. Yes. No? Iba ang jealousy ni God, iba ang jealousy ng tao, no? Kasi sa tuwing tayo nakakarinig ng jealous, madalas nating iniisip insecure. Hindi insecure si God. Madalas kapag ka-jealousy ang pinag-uusapan, naiisip natin inggit, envy, di ba? Pero hindi po ganoon, no? Hindi po ganoon ang Diyos. Yes. Kasi ang jealousy ni God is not about needing us, no? It is about loving us. Wala siyang kailangan nasa kanya na lahat no? So, bakit nagsiselos ang Diyos, no? Ang jealousy ni God, yan yung passion ng kanyang covenant love sa atin. Kaya, yung jealousy niya, nag-ugat yan sa pagmamahal, no? Ang jealousy ni God ay hindi inggit. Why? Bakit nasabihin ang jealousy ni God hindi inggit? Because God, wala siyang ibang hinahangad, no? Because
Wala siyang ibang hinahangad na magkakaroon siya. Kasi walang pagkukulang sa kanya, kumpleto na siya. No? Ang jealousy ni God, it is not insecurity. Kasi kumpleto na siya, perfect na siya. Hindi na siya magiging insecure. Ang jealousy ni God, ito napaka-importante po nito. Ang jealousy ng Diyos, hindi po controlling. Nag-i-invite siya. He invites, nagwa-warning siya, nagmamahal siya, pero hindi siya namimilit. Ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo? If anyone wants to follow me, pansinin mo yung if. If anyone wants to follow me, ibig sabihin, voluntary lang lagi sa Kanya. Kung nais mong sumunod sa akin, may kung eh. May freedom pa rin. Oo. Voluntary, hindi siya namimilit. Kasi kung pipilitin tayo, nawawala na yung essence ng taos-puso. Nawawala na yung essence ng willingness. Pinilit kasi tayo. Yes. Kaya ang nais niya, taos-puso. Yung nagmula talaga sa iyo, willingness mo. Yes, I will convict you, but it is up to you if you want to follow me. Yep. No? Iko-convict kita, It's your decision. ipaparamdam ko sa iyo na kailangan mo ako, pero nasa iyo pa rin ang pagpipili, anak, kung susunod ka sa akin o hindi. Hindi ko pwedeng pilitin kita. Hindi ko kita pwedeng pilitin. Kasi mawawala yung diwa ng pag-ibig ng Diyos. Pinipilit tayo. Like for example, nagsisimba lang tayo kasi pinipilit tayo ng ating partner. What if yung partner natin na hindi na nagsisimba? Pati na rin tayo hindi na nagsisimba. So, like a cocoon or metamorphosis na ang pagbabago talaga natin ay magmumula sa inside, outside. No? So, about jealousy, God's jealousy is holy. God's jealousy is righteous love na pinoprotektahan niya ang ating pakikipagrelasyon sa Kanya. No? Pinoprotektahan niya ang Kanyang pakikipagrelasyon sa atin. Kaya nagseselos ang Diyos. Hindi dahil may kakulangan siya, meron siyang wala na nais magkaroon. Hindi po. God is already complete. God is already perfect. Kaya lang, ang nais niya lang, dahil sa pagmamahal niya sa atin, ayaw niya na mapunta tayo sa mga bagay na magdadala sa atin sa kasiraan. That is the jealousy of God. Amen po. Marami pong salamat. O kapatid, si Sarah, ngayon po ba kayo magbibigay ng inyong sharing? Or sa ibang pagkakataon po? Amen po. At Pastor Jolly, is she okay po ba? At bumalik po si Sister Sarah. Ano po? Pastor Ramel, maraming pong salamat sa conclusion ninyo, ha. Bless po ako. Salamat Glory po. to God. Napakalinaw po. Sister Sarah? Ano pa ba si Sister Sarah, TG? Hindi ko makita sa laptop ko. Ang laptop ko talaga. Luma. Hello, mga sis. Ayun. Yeah. Oo, hindi mo na ako makapagbigay ng testimony ngayon, not today. Okay po. Siguro sa mga next time na. Sige po, i-schedule na lang po. Opo. Salamat po, Sister Sarah, for joining. Yeah, oo. But thank you. I was listening sa mga sharing and I'm so blessed. Thank you so much. Napakahalaga yung reminder sa atin about sa companion o kung sino yung mga nakakasama natin because I agree with the pastor kanina, either be the wise one and para tayo yung maka-influensya. Lalo na sa panahon ngayon. Alam mo, sa panahon ngayon, ang dami ng mga false teaching. Kung papakinggan mo, kung hindi mo talaga alam at pinag-aralan ng salita ng Diyos, mapapa-oo ka, maniniwala ka because talagang very thin line yung mapapansin mo na, teka muna, may sablay yun. And now, sa panahon ngayon, sa YouTube, kahit saan, sa social media, ang dami mga false, talagang kung mapapansin mo, nakaka-encourage nga naman. Oo nga, no? Yeah. But if we know that truly and study the Word of God, makikita natin yung thin line na medyo, teka, sablay ito. Wala ito sa, it sounds biblical, but hindi. So, kaya importante sa atin sa panahon na ako, itong opinion ko sa panahon natin ngayon, napakalaga yung kung sino yung
nakakausap natin palagi, That's yung ka-fellowship natin. Kaya napakaganda yung ganitong fellowship. Amen. Praise Dahil God po. kahit paano nare-remind tayo, di ba? Mm. At nakakadagdag sa atin, sa kaalaman natin, and bawat sharing ng bawat isa, it's very important dahil walang makaka-discredit sa mga experience natin. Amen. Bawat isa sa atin may kanya-kanya. Kaya nga ang ano ng Lord sa atin, personal relationship Yes. Diba? Kasi hindi mo pwedeng ikumpara yung ano mo sa bawat isa. May kanya-kanya tayong level na relationship sa Lord. And may personal way din si Lord to deal with us. Diba? So, that's why, thank you. I appreciate your sharing, yung mga senior nyo po kanina. Thank you so much. I'm so blessed. Yung senior ng ating kapatid kanina, yung companions, napakahalaga. Isa sa ministry ko na ginagawa is kung nakikita niyo sa mga posting, and I'm sure si Pastora Jolie nakikita niya to, yung nagpo-post ako ng ulam ni boss, yung ganyan. I'm preferring sa asawa ko. Now, may mga nagtatanong sa si Sarah, bakit boss ang tawag mo? Even mga ibang pastor friend ko, bakit boss ang tawag mo sa asawa mo? Ganon. Sabi ko, kung makikita nyo, small b ang ginagamit ko. Because we know kung sino ang big boss natin o namin. Sabi ko gano'n. And lalo na sa kultura natin mga Filipino, uso talaga sa atin, aminin natin o hindi, talagang talamak sa atin, o naging parang na talaga, kaugalian, pag may asawa ka, parang under desire, yun ang kantsawan, di ba? Under desire, yung mga lalaki, sila yung mga under, sila yung So, sabi ko, ayoko na ng ganong kultura, yung I want to lift up my husband, and I want to minister by lifting up my husband, na hindi masama, hindi na ipakita mo yung submission mo sa asawa mo, that you respect your husband, you love your husband, because by doing that, you're showing how you love the Lord, di ba? So sa akin, ganun yung ginagawa ko. So I was explaining that to them. Bakit boss? And even ang asawa ko, sabi niya, honey, huwag mo akong tawagin o magpo-post ka, tawagin mo akong boss sa social media dahil baka kala nila, inaapi kita, ina-under kita. Sabi ko ganun. Well, kung alam nila yung story ko, then hindi sila maniniwala na ina-under mo ako. O hindi sila maniniwala na papayag ako ina-under mo ako. Sabi ko, I explained it to my husband, wag ka nang sabi ko sa kanya, just support me na lang because I want to minister sa mga women, especially sa mga, I explained to him na yung sa kultura, karamihan na na mentality na ibang mga Filipino, pag may asawa ka, under desire, yung parang babae talaga yung bossy. Yes. Now which is is that really the biblical teaching ng Bible, di ba? So if you're a Christian, true Christian, as a woman, as a wife, di ba, we should lift up our husband instead na ipakita natin, hindi ako yung nasusunod, ako yung boss. Why not, start ministering to women, other women na, it's not wrong na i-lift up natin yung husband natin, ipakita natin yung respeto natin sa asawa natin. Yes. Because yun naman yung kalooban ng Panginoon sa atin bilang asawa, di ba? But does that mean na nagpapa-under ka na o nagpapa-api ka na sa asawa Yes. mo? Hindi naman ganon, di ba? God give us naman wisdom, and I'm so blessed lang because my husband is a God-fearing man, so that's kaya hindi, alam mo yun, yung hindi mahirap mag-submit, di ba? Yeah. Na-understand naman yung ibang mga babae na yung mga asawa nila hindi sa Lord, kaya hirap na hirap sila mag-submit. And I've been through that before. So I understand how it feels, how hard it is. But yun nga, I'm just I praise God. I remember there's a lady na kasi from time to time may mga nagre-reach out, nag-ask ng advice tungkol sa mga asawa, mga ganyan relationship. Mayroon pang isa na nag-message sa akin, nag-reach out. Asawa niya Muslim. Talagang nire-record niya pag nag-aaway sila, tapos sinisend niya sa akin kung ano yung nila
So sabi ko, just love your husband, as usual, and pray talaga. But of course, kung alam mo na hindi na, kumaga hindi na, naayon sa batas natin, di ba? And then you have to speak up and stand up, di ba? As a wife, as a woman, fight for your rights, Yes. So, yun. So, ang nakakatuwa lang, that's why as you're sharing kanina sa mga sharing niyo po, I was reminded that yung gano'n na sitwasyon, napakahalaga talaga sa panahon natin ngayon. Pagdating naman sa boundaries, of course, may kanya-kanyang limitasyon emotionally. Di ba alam mo naman kung hanggang saan yung mentally, emotionally, spiritually na kaya mo. Sometimes, yun nga, kapag over, yung kanina sinina ni Sister Jolie, Pastora Jolie, yung minsan may mga negative, sobrang negative na, so hindi may iwasan na maapektuhan ka. So, pag ganun yung kinakaharap mo na kakilala mo o kaibigan mo o kapamilya mo, sa tingin mo na, teka, hindi ko to kayang emotionally naapektuhan ako, hindi din healthy yun sa'yo. That's so, true. I suggest you refer them to someone na alam mong mas makakapag-minister sa kanila. But that does mean na you abandon them. Be there, Support. Pray for be them. supportive, but yun. Sabi nga ni Pastor kanina, be wise, di ba? Be wise. Sabi sa Bible, di ba? Be gentle as a dove, but be wise as a serpent. Di ba? Sabi sa Bible yun. So, yeah. I'm so glad. Thank you so much, Pastor Jolie, for inviting me sa group nyo to. And as much as possible, I will join kapag available. And yun naman po dito sa Amerika, talagang hands-on kami. That's true. Ang buhay dito, walang katulong, That's true. mga blessed, yung mga taga-Amerika na nandiyan ang nani nila, may mga katuwang silang mga nanay o tatay, kami pong mag-asawa, parehas kaming ulila, kaya wala, kami lang talaga, kaya grabe hands-on dito, ang hirap po dito. Ang schedule ko po talagang halos yung tulog ko putol-putol, nagtatrabaho din po ako sa gabi hanggang madaling araw. Ang asawa ko naman aalis madaling araw, uwi ako bago siya umalis. Hatid ko yung mga anak ko sa school, makakatulog ako ng konti, gigising ng magluluto sa asawa, magsusundo sa mga anak, mag-aalaga, may mga extra activities. So grabe po ang schedule namin dito, kaya ang hirap, but it's a blessing. Iba pa rin talaga pag hands-on sa family. I see it. Nakita ko, especially, sa mga anak natin, iba pa rin talaga pag tayo lagi yung kasama nila. Talagang napakalaking diferensya po. Nakita ko. Kasi I was a single mom nung mag-asawa kami ng asawa ko. So, I was ministering. Lagi akong out of the country. Lagi akong, wala, mayaya ako, pero ibang-iba talaga kapag nakita ko yung difference talagang iba kapag ikaw mismo yung hands-on sa mga anak mo, nakakasama ng mga anak mo. So, it's a blessing, mahirap, but it's a blessing. It's sa totoo sabi nila, the joy of the Lord is our strength. Because as we minister to our families, to our children, to our husband, of course, yan ang gusto ng Panginoon. When the Lord's delighted, di ba? Then doon natin mararamdaman yung joy natin at peace of mind that came from the Lord. So it's a blessing, really a blessing. So again, maraming salamat, and hopefully next time i-schedule natin makapag-share ako sa inyo yung testimony ko talaga. So for now, yun lang po muna. God bless you po, and thank you so much. Thank you. Sir Sarah, i-hire nyo na po si Chang. Thank you, Sister Sarah. Thank you. Thank you. Thank you po. Salamat po. Kala ko si Bina Morales na eh. Si Chang talaga nakakatuwa. So, meron pa po bang gustong mag-share? Si Jen, nagbukas ka ng cam. Mag-share ka. Okay, sino pa ang closing Pati prayer? Ha? Nabigay na lahat. Nabigay na ba lahat? So, kung wala na po, pa-heart po para ibigay natin ulit kay Pastora ang ating closing prayer at ang
benediction po. Pastora? Ipo, tayo po ay manalangin upang pasalamatan natin ang ating Diyos sa pagsama niya po sa atin. Salamat po sa kanyang presensya no po, upang patuloy natin ang parangalan at pasalamatan no po, sa buhay po ng bawat isa. Sige po, tayo po ay manalangin at magpasalamat tayo sa Panginoon. Aming Diyos, aming Ama, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat muli, Panginoon, sa aming pong fellowship na to. Salamat sa iyong pagsama, Panginoon. Salamat sa iyong pagtuturo sa amin, Lord, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Kung paano mo kami ginagawang